Good day mga ka-life! Another episode na naman ng ating pagtuklas ngayon sa maraming mga bagay na alam kong kinasasabi ka nating malaman. Kaya tutok lamang po kayo dito sa ating programang Tuklasin Natin. Bakit nga ba red, white, and blue ang kulay ng barbershop poles? Maniniwala ka ba na tayong mga Pilipino lang ang mahilig kumain ng balot? Ano nga bang pinagkaiba ng Filipino time at American time? Ang Indian time. Halina't tuklasin natin! Mga paksang kakaiba, kahanga-hanga at kakatuwa. Tuklasin natin! Sabi ng isang sikat na American poet na si Winston U. Aden, thousands have lived without love, not one without water. Dito natin makikita ang halaga ng precious liquid na ito na maaaring simpleng substance lang at common sa ating paligid, but without water, we cannot survive. Sabi nga nila, water is life. Kaya naman, let's explore some interesting facts about this universal solvent. Kaya wag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang ating pagtuklas. Tuklasin natin! First on our list, water everywhere but not a drop to drink. Alam nyo ba na kapag pagkakasyahin sa isang 4-liter jug ang lahat ng tubig sa buong mundo, ay nasa 1 tablespoon lamang ang maaaring inumin dito? Well, ayon po yan sa ginawang pag-aaral ng mga marurunong. Water is more than what you think. Pangkaraniwan na nating naririnig na kailangan ay uminom tayo ng tubig at least 8 glasses of water every day. Pero alam nyo ba na aabutin sa 12 gallons per day ang kakailanganin ng tao para masustain ang kanyang human life? Kabilang na dyan ang tubig na ating iniinom, pinanglilinis o pangligo at ginagamit sa ating mga pagluluto. Alam nyo ba that you're actually water? We all know that a human body constitutes about 70% of water. Pero alam nyo ba na ito ay nagbabago sa iba't ibang pagkakataon sa buhay ng tao? A human fetus constitutes around 95% of water for first months, getting 77% of water at birth and 60 to 70% of water in adults. At nasa 42 liters of water ang mayroon sa isang tao na may bigat na 70 kilograms. Did you know that even bones are watery? Tama po, the bones are watery at ito ay naglalaman ng 31% of water. Ang skin ay 64% of water, ang muscles at kidneys ay nasa 79% of water, at hulaan nyo kung anong parte ng tao ang bumubuo sa 70%. Yan ay walang iba kundi ang brain. 2/3 of the entire water in our body is within our cells. Next on our list, vending machine for holy water. Siguro nabalitaan na natin ito sa ibang bansa na mayroong vending machine para sa holy water. Yes, put a coin into the machine and it will dispense holy water. Well, hindi na bago ang ganitong idea dahil nangyari na ito noong 1st century AD. Ito ang surprising, di ba? Noon nga pong 1st century AD ay nagawa ang kauna-unahang vending machine at ginawa ito para mag-dispense ng holy water. Innovation na lang po ang mga nakikita nating mga vending machine ngayon. Alam nyo ba that there's a billboard that gives you water? Sigurado ako marami sa atin ang walang interes sa billboards. Pero ngayon ay baka maging interesado ka kapag nalaman mo ito. In Peru, there's a billboard that creates drinkable water with nothing but thin air. The billboard works on a reverse osmosis system kung saan ay naiipon ng air humidity, condenses at voila. Meron ka ng malinis na tubig na pwedeng mainom. Next fact, water in space. It's true. Scientists have found a really big pool of water, actually water vapor. At ito ay lumulutang-lutang lamang sa space.
And when I say big, ang ibig ko pong sabihin ay 100,000 times na mas malaki ito kesa sa araw. It has water equivalent to 140 trillion times all the water in the Earth's ocean. Did you know that there's something which can walk on water? O baka nagulat kayo, hindi po tayong mga tao ang tinutukoy ko, kundi ang mga maliliit na insekto kagaya ng water strider na may kakayanang maglakad sa ibabaw ng tubig because their weight is not enough to penetrate the surface. Tulad din ng katawan, kailangan ng ehersisyo ng isipan dahil kapag hindi praktisado, kinakalawang, bumabagal, hanggang sa hindi na mapakinabangan. Kaya manood sa tuklasin natin at alamin ang mga katuklas-tuklas na mga bagay na dapat mong malaman. Araw-araw tuwing alas 12:30 ng tanghali, dito lamang sa Life TV. Your Life, Your TV. Dahil sa pagkalat ng nakahahawang sakit na COVID-19, mahalaga na ating maingatan ang kalusugan ng ating pamilya. Kaya narito ang mga dapat gawin upang maiwasan ang pagkalat ng coronavirus. Ugaliing maghugas lagi ng mga kamay. Lumayo sa ibang tao at takpan ang bibig at ilong sa tuwing uubo o babahing. Umiwas sa mga taong may sintomas ng ubo at sipon. Uminom ng maraming tubig at kumain ng masusustansyang pagkain. Agarang kumonsulta sa health facility kung may sintomas ng ubo at sipon, lalo na kung bumiyahe mula sa mga bansa na may kaso ng ganitong sakit. Kalusugan ng pamilya ay mahalaga. Isang paalala mula sa Life at Home. Hindi man maiwasan ng El Nino, pwede naman itong maibsan kung ngayon pa lang ay maghahanda na tayo. Ilan sa mga pwedeng gawin sa bahay para makatipid ng tubig. Imbes na mag-shower, gumamit ng timba o tabo sa inyong pagligo. Kung hindi naman maiwasan ng mag-shower, patayin ito habang nagsasabon at nagsashampoo. Kapag nagtutoothbrush, gumamit ng baso at huwag hayaang nakabukas ang gripo. Diligan lamang ang inyong mga halaman tuwing umaga at hapon o sa mga oras na malamig ang panahon. Maaari ring gamiting pandilig ang naipong tubig na tumutulo mula sa aircon o kaya galing sa alulod. Maging ang pinaghugasan ng bigas, kaya huwag itong basta itapon. Kapag gagamit naman ng washing machine, ipunin muna ang mga damit at gawing sabay-sabay ang paglalaba. Ang ginamit na tubig na may sabon ay pwedeng ipanghugas o ipanglinis ng iba pang mga bagay. Kung mag-iimbak naman ng tubig, dapat ay may takip ito para di pamugaran ng lamok. Mga paalala mula dito sa Live TV. Your Life, Your TV. Tandaan ang mga sumusunod kung iiwang walang tao ang bahay. Itago sa ligtas na lugar ang mahalagang bagay tulad ng salapi, alahas o kaya ay mga importanteng dokumento. Maglagay ng kurtina sa mga bintana at siguruhing nakasara ang mga ito. Bunutin ang anumang plugs ng electrical appliances sa bahay bago umalis o kaya ay patayin ang main fuse. Gayon din, isaradong mabuti ang gasol at siguruhing nakapatay ang kalan upang makaiwas sa sunog. Siguraduhin ding nakasara ang pintuan at i-double check ang kandado ng inyong gate bago umalis ng inyong bahay. Ipagbilin ang bahay sa taong pinagkakatiwalaan. Ang isang bahay na walang tao ay prime target ng pangloloob at pagnanakaw. Mga paalala mula sa Live TV. Your Life, Your TV. Next on our list, hot water freezes faster than the cold one.
Hindi po ako nagjo-joke. Totoo po ito. Mas mabilis mag-freeze ang mainit na tubig kesa sa malamig na tubig, which is known as the Mpemba effect. Walang nakakaalam kung paano ito nangyayari. Trust me, not even Einstein or Newton could even figure it out. Did you know that there's water from sun and stars? We all think of sun and stars to be hot, gaseous bodies. Pero alam nyo ba na ang araw at bituin ay may kakayanang mag-create ng 100 million times water than the Amazon River in every second? Bagamat hindi po ito sa form ng liquid, kundi sa form ng vapors. At alam nyo rin bang there's a water on Saturn's moon? Ayon sa mga pag-aaral ay natuklasan ng mga scientists na mayroong warm ocean under the ice crust of Enceladus at ito po ay isa sa mga Saturn's moon. Since a hydrothermal vent at the bottom of one of the Earth's ocean kung saan sinasabing nagsimula daw ang buhay ng ating planeta, the astrobiologists think that the Enceladus can be the best candidate to look for alien life. Talaga lang ha? Did you also know that water can cure depression? Surprisingly, depression and fatigue can be a symptom of dehydration and can be cured by drinking a glass of water or two. Napakasimple lang, di ba? Next fact about the forms of water. Tatanungin ko lang kayo. Water exists in how many stages? Maaaring ang sagot ninyo ay 3. Liquid, gas, and solid. Pero, mali kayo. There are at least 5 different stages of liquid water alone and 14 different phases of ice na natuklasan ng mga scientists. Nagulat kayo, no? Did you know that there is ultra-viscous and glassy water? It turns out that at negative 38 degrees Celsius, even the purest supercooled water is spontaneously turned into ice with a little audible bang. Pero kapag ibinaba mo ang temperature nito sa negative 120 degrees, something strange starts to happen. The water becomes ultra-viscous, nagiging napakalapot nito. And below negative 135 degrees Celsius, nagiging glassy water naman ito as solid with no crystal structure. Tandaan po natin, glassy water po, hindi po glass of water. Atin namang aalamin, does water have a memory? The memory of water is popularly associated with homeopathy. Sa homeopathic preparation, kapag inihalo mo ang isang compound, walang molecule of any active ingredient ang maiiwan sa final product. Pero sa solution na ito ay maiiwan ang memory ng compound na inihalo. Homeopathy proponents explain this paradox with a concept called water memory, where water molecules remember what particles were once dissolved in it. Next on our list, there's an instant snow with boiling water. Snow is supposed to be freezing cold. Ganun din ang boiling water. Nagtataka ba kayo? Kanina nga nabanggit natin na mas mabilis mag-freeze ang hot water kaysa sa cold water. Well, if you throw boiling water into the thin air in sub-zero weather, you'll get instant snow. Kahanga-hanga, di ba? It only works with nothing less than boiling water. Did you know that there is also water intoxication? Hindi po yung mga polluted water sa mga maduduming ilog ang sinasabi ko. It's the condition which follows when you drink an excess of water. Ang pag-inom ng sobrang tubig in a short time can be dangerous dahil pinapababa nito ang level ng sodium sa ating katawan. Kaya babagsak din ang level ng ating dugo. It's very serious and can be fatal. Excess of anything is actually bad, not even water. Calling all you music lovers! And those who want to simply sing their hearts out to the Lord. This is the program that you've all been waiting for. 1 hour of contemporary, inspirational, and Christian songs that will uplift your spirit. And we will be giving you more than just music.
So watch out and join us as we express our faith to God through song. Hi, I'm Brother Jumbo. And I am Sister Rachel. And this is Chords of Mercy, where you hear the power of God's love through music. Each day, a new issue arises. Another topic goes viral, and various information floods our everyday lives. Be guided by the truth of God's Word in the program Bible Connection. Join us in an in-depth and biblical discussion regarding recent events that we may experience day to day. Not only for your viewing pleasure, but also to provide you with a clearer understanding of different issues in relation to the Bible. Ministered by Bishop Art Ferriol, an experienced Bible school professor and an anointed preacher of the Word of God. Join us here in Bible Connection. Only here at Live TV. Your life, your TV. Madali lang mag-recite ng English alphabet. Pero paano kung pabaliktad? Kaya mo ba? Z, Y, X, W, Z? Z, Y, X, W, V, A, B, C, D, F, G. Z, Y, X, W, U, V, Y, W, X, Y, Z. Z, Y, X, W, wait, U. Mahirap, di ba? Manood ng tuklasin natin at alamin ang mga bagay-bagay na dapat mong malaman. Dito lamang sa Live TV. Your life, your TV. Masisikip at matataong lugar. Bumisita rin sa inyong doktor para mapayuhan ng tama ukol sa heat stroke. Isang safety reminder mula sa Live TV. Your life, your TV. Ang tigdas o measles ay isang nakahahawang sakit na dulot ng rubiola virus na nakukuha sa hangin. Ang mga sintomas nito ay pagkakaroon ng mataas na lagnat at pagkakaroon ng mga rashes sa buong katawan. At kung hindi ito maagapan, ay maaaring maging sanhi ng kamatayan. Upang makaiwas sa ganitong sakit, narito ang mga dapat gawin. Magpabakuna ng measles vaccine. Ang mga batang nasa 12 hanggang 15 buwan ay dapat mabakunahan. Kumain ng masusustansyang pagkain. Mahalaga ang malakas na resistensya ng katawan upang hindi agad madapuan ng ganitong sakit. Kung ikaw ay maglalakbay sa ibang lugar, umiwas sa mga taong may ganitong sakit. Maaaring gumamit ng face mask upang huwag makalanghap ng virus.
Palaging maghugas ng kamay, gumamit ng sabon sa paghuhugas o kaya naman maglagay ng hand sanitizer. Isang paalala mula dito sa Live TV. Your life, your TV. Sore eyes. Ito ay isang popular na sakit. Ito ay maaaring sanhi ng mga sumusunod. Impeksyon na dulot ng virus o bakterya, pagkatuyo ng mata, pagkawala ng luha dahil sa pagkahantad sa hangin o matinding sikat ng araw, pagkahantad sa kemikal, di kailangang paghawak sa mata. Huwag manghiram at magpapahiram ng mga gamit sa mata tulad ng salamin o contact lens. Palaging maghugas ng kamay, gumamit ng disinfectant, palaging linisin ang iyong bahay at opisina, lalo Okay, yan nga po ang ating mga natuklasan sa araw na ito about sa water. At alam kong maaaring ang iba dito ay ngayon nyo lang po nalaman. At marami pa po kayong malalaman sa mga bagay-bagay dito sa mundo, maging sa buong universe, basta tumutok lamang po kayo sa programang ito. Hanggang sa susunod na ating pagtuklas. Ako po muli ang inyong nakasama sa araw na ito, Kuya MJ, at ito po ang programang Tuklasin Natin.